Magandang oras mga kababayan, mga kakulin boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon na video. Ito ay tungkol pa rin sa nangyayaring hampasan at hatawan ng mga sagwan diyan sa WPS kahapon. Yung banggaan ng Chinese Coast Guard versus our Philippine Marines na gumagamit ng dalawang rubber boats galing sa BRP Sierra Madre. Ito yung nangyari mismo malapit sa Sierra Madre, mga nasa 20 metros lang. Ay doon nangyari yung hatawan ng mga sagwan at mayroon pa raw parang mga batuta na mahaba yung mga inchik. Kaya natamaan yung dalawang sundalo natin sa rubber boat. Ngayon, ang China ay nagpahayag kanina at nagpalabas sila ng video na ang atin daw mga sundalo galing ng BRP Sierra Madre na nakasakay sa rubber boat ang unang umatake sa kanilang mga Coast Guards na nakasakay sa medyo malaking speedboat, mas malaki sa ating mga rubber boats. Kaya nga nahirapan yung ating mga sundalo sa pagsalag ng kanilang mga hataw dahil nga mas mataas yung kanilang speedboat at mas mababa yung ating mga rubber boats. Kaya sa ulo tinatamaan yung ating mga sundalo. Bakit naman kasi hindi nagsuot ng helmet eh? Dapat nagsuot ng kahit helmet sa construction. Okay, so ngayon, dahil nga nagpalabas ang China ng kwento na maling-mali, na tayo daw yung nangunguna, sila yung lumapit sa BRP Sierra Madre, wala silang respeto. Diba? Outpost natin yun eh. At ang mga outpost ay merong mga ano yan, parang perimeter na parang meron siyang boundary line na kapag nag-cross ka doon, yan ay mga perimeter line na tawag. Kung nag-cross ka ay trespassing ka ay pwede kang barilin. Kasi outpost yan eh. Sila yung lumapit kaya nagkamali sila. Dapat doon lang sila sa unahan. Ngayon, ito kasi ay away ng Coast Guard. Civilian lang kasi ang Coast Guard, hindi yan military. Ang ating mga sundalo na naka-outpost dyan ay mga Marines yan. Kaya dapat rumespeto itong mga Coast Guard sa mga military natin. Kasi military yan, may mga baril yan eh. Ngayon, eto, pinakita ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard, pinakita ang kumpletong video. Ito yung kumpletong video mga kababayan at kayo nang maghusga kung sinong nangunguna o sinong sumobra o sinong trespassing. So ito, pakinggan natin at panoorin ng mabuti ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Isang insidente, dalawang magkaibang kwento. Nauwi na ngayon sa labanan ng naratibo ang kumprontasyon kahapon sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa video at statement na inilabas ng Chinese Embassy, ang mga tropa ng Pilipinas umano ang unang umatake at namalo ng sagwan sa mga Chinese law enforcement officers. Sa kabila ng paulit-ulit na warning, pinalibutan at binanggaraw ng mga rubber boat ng Pilipinas ang patrol boat ng China. Ang mga sundalong Pilipino raw ang nagsimula ng physical assault. Sa mas malapitang kuha ng video, pinalabas ng China na ang mga Pilipino ang naghahamon ng away at mas agresibo. Kinontra ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang sinasabi ng China at naglabas din ng panibagong video ngayong araw. Pilit daw kasing dumidikit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese, kaya itinaboy sila ng mga sundalong Pilipino. Ang BRP Sierra Madre ang nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa video, makikita ang mga Chinese Coast Guard personnel na may hawak na baton na inihahampas nila sa mga dumadaang tropa ng Pilipinas. Dalawang sundalo ng AFP ang sugatan sa insidente. Ang isa, nagkasugat sa ulo. Para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, hinamon ng AFP ang China na maglabas ng kumpletong video. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminating against them. It will be self-incriminating. Nakalapit daw ng 20 to 30 meters ang mga China Coast Guard personnel sa BRP Sierra Madre. Sabi ng AFP,
Ito'y malinaw na unlawful intrusion sa lugar na mayroong sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there. To include the deceptive messaging. Ipinag-utos na ng liderato ng Philippine Coast Guard ang deployment ng dalawa nitong barko para magsagawa ng medical evacuation sa mga nasaktang AFP personnel. At ngayong hapon, nakuha na ang dalawang sundalo at kasalukuyang pinangangalagaan sa BRP Melchora Aquino. Ayon kay Tariela, habang nagaganap ang operasyon sa pagkuha ng dalawang sundalo, nagpatupad pa rin ng blocking maneuvers ang Chinese Coast Guard. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Marcos ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Kinukundina po niya. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP, si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Pinalitan ngayong araw ni Nafarrete si Retired General Romeo Bronner na 3 taong nagsilbi bilang AFP Chief. Paalis na lang siya. May nangyari pang gulo sa Ayungin Shoal. Nakakalungkot na may mga insidenteng ganon. Yung ating mga sundalo nasugatan doon sa nangyari, no? And of course, we condemn that in the strongest manner. Kinundi na rin ng Amerika ang ginawa ng China. Ang nakababahalang pattern of provocation ng China ay naglalagay daw sa alanganin sa peace and stability sa rehiyon. So yan yung kumpletong video mga kababayan, walang putol yun. So ano sa palagay nyo? Sa nakita ko naman ay binubugaw ng ating Philippine Marines na nakasakay sa rubber boat. 2 rubber boat yun ng ating Philippine Marines. Inaano nila, tinataboy nila yung speedboat ng Chinese Coast Guard palayo. Pero ayaw lumayo eh. Ayaw umalis. Kaya iniikot-ikutan ng ating mga rubber boats. Kaya sinasabi ng mga inchik na tayo daw yung umunang nanakit sa kanila. Pero ang totoo, trespassing na talaga sila. Pumasok na sila sa perimeter ng BRP Sierra Madre. Kung talagang outpost natin yan, ito yung mungkahi ko. Bakit hindi i-repair yung barko na yan, pipinturahan para hindi mabubulok. Kasi kapag nabulok na yan at nag-disintegrate, na yan, siyempre hindi na yan makaya ng welding, ay mawala yan dyan, mga kababayan. At kapag nawala yan, wala na tayong outpost. Kaya ang sa akin lang ay dapat dahan-dahan na gagawa tayo dyan ng kunting konkretong structure para sakali kung mawala yung barko ay meron tayong outpost dyan na konkreto. O hindi kaya patulong tayo sa Amerika at magsadsad muli ng isang malaking barko na luma na hindi na ginagamit. Diba? At gawin na namang bagong outpost, 2 na, mga kababayan. Yun ang gawin. Bakit hindi natin gawin? Magsadsad muli ng isang malaking barko para 2 ng outpost at dagdagan ang ating mga sundalo dyan. Dagdagan para medyo marami-rami naman. O kaya triangulo. Gawing triangulo para mas matibay ang depensa. Para wala talagang makalapit. So dagdagan ng 2 barko, isadsad muli dyan. Nakatriangulo ang formation para talikuran, para hindi mapasok. Okay, so anong masabi nyo dito mga kababayan sa kumpletong video na pinalabas ngayon ng ating Armed Forces? At anong masabi nyo sa sinabi ng China na tayo daw yung nangunguna sa paghataw, which is talagang hatawan diyan kasi pinapaalis sila eh. Kaya dapat lang na umalis talaga sila. Kaya ito yung nakakaano sa atin ngayon. Tayo pa yung pinasok, tapos tayo pa yung napuruhan ng ulo. Diba? Natamaan yung ulo.
4 na stitches daw yun eh. Kaya talo tayo sa unang round. Iwan ko lang sa pangalawang round. Kaya sa ating mga Marines na nandyan sa BRP Sierra Madre, kapag lalapit kayo sa mga ganyan, kapag lalapit kayo sa mga small boat ng Chinese Coast Guard, magsuot kayo ng helmet. At saka magdala kayo ng mas mahaba-haba na panghataw na ng kahoy na stick. O kaya yung ratan na mahaba na parang arnis. Para at least matamaan nyo rin sila. 'Di ba? Kasi alam nyo na ang laro diyan ay hatawan eh. Okay, so ako'y magpaalam na maraming salamat sa lahat at sa ating mga bagong subscribers. Malaking tulong ang pag-subscribe sa aking mga avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.